Let's sing cornerstone. Oh, yes, Lord, hallelujah. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest rain, but only trust in Jesus' name. Listen, my hope is built. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I cannot trust the sweetest rain, but only trust in Jesus' name. In Christ alone, cornerstone, we can be strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. So Christ alone, yes, Lord, hallelujah. The Christ alone, cornerstone, we can be strong in the Savior's blood. Turn the storm, He is Lord, Lord of all. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. When darkness seems to hide its face, our rest are His unchanging grace, and every heart and story end. My anchor was within the veils in Christ alone. That's Lord, hallelujah. In Christ alone, cornerstone, cornerstone, we made strong in the Savior's blood. Through the storm, He is Lord, Lord of all. In Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's blood. Yes, Lord. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When He shall come in trumpet sound, oh, may I hear and He'll be found, dressed in His righteousness alone. All blessings stand before the throne. He shall come. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord. When He shall come with trumpet sound in my hand, oh, may I hear and He'll be found. Yes, Lord. Dressed in His righteousness alone. All blessings stand before the throne.
in the Savior's blood, turn down the storm. He is Lord, Lord of all. Yes, Lord. Let's pray. Father in heaven, thank you for this morning, Panginoon. Thank you for the life that you have given us, Panginoon. Thank you for the strength, Panginoon. Patuloy niyo pong ibinibigay sa buhay ng bawat sa Panginoon. Lord, di na ako mawagay sa lugar nito, Panginoon. Not just an obligation, Panginoon. It is our desire, Panginoon. Desire of our heart, Panginoon, to worship you, to glorify your name this morning, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon, ang buhay po ng bawat sa Panginoon. Lord, patuloy mo kami igay, Panginoon, to the life na Panginoon that you will have won to us, Panginoon. Help us, Panginoon, to look to you every day, Panginoon. Lord, to the life of our pastors, Panginoon. Lord, patuloy silang bigyan ng wisdom, Panginoon. Lord, to deliver your word, Panginoon, upang lahat ng aming marinig ngayong umaga, Panginoon, ay matayin namin sa aming mga pusong isipan, Panginoon. Lord, help us, Panginoon. Give us courage, Panginoon, to share the gospel to others, Panginoon. Lord, to help every soul, Panginoon, to be saved, Panginoon. Every day we commit sin, Panginoon. Lord, thank you for your kindness, heart, Panginoon. Thank you for the love na napatuloy mo kami pinapatawad sa amin ng gagawang pagkakasala, Panginoon. Lord, we glorify your name this morning in the mighty name of Jesus. Amen. And God is good. And all the time, let's sing God is here. We want to see
the heavens, pour out your spirit. Jesus, Spirit, fill. Jesus, Spirit, fill. Let's proclaim again. God is here, God is here, God is here, He is able. We don't need to see these last days to pay. I said, God is here, God is here, God is here, He is able. We don't need to see these last days to pay. Once again, God's here. Cause God is here, God is here, God is here, He is able. We don't need to see His face to pay. God's here. God is here, God is here, God is here, He is able. We don't need to see His oh, Jesus, be with me. Stay holy. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Holy, holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Once more, holy. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Let's proclaim God's here. Cause God is here, God is here, God is here, He is able. We don't need to see His face to pay. God is here, God is here, God is here, He is able. We don't need to see His oh, His spirit. Praise once again, God's here. Cause God is here, God is here, God is here, He is able. We don't need to see His face to pay. God is here, God is here, God is here, He is able. We don't need to see His oh, His spirit. Oh, sing out the Lord God. Yes, Lord. And I hear the Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. That's why I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, Lord.
will sing of the goodness of God. Let's lift up your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I will live on the goodness of God's will. Yes, Lord, my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Make it personal. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, Lord. In all my life you have been faithful. Church. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing your goodness. Hallelujah, Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. For us, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, church, all my life. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. We're so grateful. Hallelujah, Lord. Yes, Lord, hallelujah. You are so good, Panginoon. Please continue to sing once again, all my life. And all my life you have been faithful.
every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. So I will sing. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Diyos Ama, dakila sa lahat. Tunay na ikaw ay aming sinasambataon at Panginoon. Narito kami, Panginoon, para sumunod sa iyo. Espiritu at katotohanan, Panginoon. We thank you, Lord God, because we love you, Panginoon. We are God of you, because it is for you, Panginoon. Lord God, thank you, Lord God. Sabi nga po sa inyong salita, one or two people gather in your name, you are in the midst of us. But we are almost more than two because we love you. We are the Son of you. We are the Son of you. Lord, thank you po, Panginoon. Patuloy namin ang mabuti mo, Panginoon, sa amin. Ikaw nga po patuloy na mataas sa amin, Panginoon. Ikaw po ang mamuna sa gawain ito, Panginoon. Tinataas po namin ang aming mga pastor. Si Pastor William, even wisdom to share the gospel, Panginoon. Lord God, ang salita mo, Panginoon, ay natanim sa aming puso't isipan, Panginoon. Ito po ay maipabuhay namin, O God. Thank you so much, Lord God, dahil pinako mo kami dito, Panginoon. Ikaw ang Diyos na dakila sa lahat. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon. Tinataas po namin lahat ng gawain ito, mula sa umpisa hanggang sa katapusan ng gawain, Panginoon. Ikaw ang aming mapapurihan. We praise you, O God. We glorify your name, O God. Thank you, Jesus. We love you so much, Panginoon. We need you, Lord. Lord, give us our sin, Panginoon. Alam po namin nagkasala kami sa iyo, Panginoon. Kaya hindi kami ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Ikaw po kami na lang patuloy na mamuna sa aming buhay, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat sa iyo, Ama. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Our Bible in John chapter 4, verse 3 to 4. So he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about his hour. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into a town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans." Jesus answered her, "If you believe me for God and believe Jesus asked you, for me, would you have asked, and he would have given you living water?" "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from his well, as he also his sons and his grandsons?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water, welling up to eternal life." Good morning, everyone. Good morning.
Wala akong mic. I want to share the Word of God today, John chapter 4, and not only the verse 3 to 14. I hope that next week I will continue about the Samaritan woman's story. Today is my title is Living Water That Will Never Make You Thirsty. So, 영원히 목마르지 않는 생수라는 제목으로 함께 말씀 나누기 소망합니다. 우리는 지난주 니고데모의 이야기까지 우리가 살펴봤어요. 오늘은 그 유명한 사마리아 여인에 대한 이야기를 함께 살펴볼 거예요. Amen. Noong nakaraang linggo ay tiningnan natin ang kwento ni Nicodemus at ngayon ay titingnan natin ang pamilyar na kwento ng babaeng Samaritana. 사실 이 사마리아 여인의 이 내용은요, 오늘 이 1시간, I spend the time for preaching only the 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, right? 이 1시간 예배 때 설교할 수 있는 그런 내용들이 아니에요. 그 내용들이 기독교 중심 교리의 내용들이 들어있고요. 근데 그 내용들을 최대한 한번 오늘 압축해서 이야기를 한번 해보려고 합니다. 그래서 집중해서 한번 여러분 들어보세요. Sa katunayan, ang kwento ng babaeng Samaritana ay naglalaman ng napakaraming bagay na hindi kayang matalakay sa loob ng isang oras na gawain. At kabilang dito ang pangunahing doktrinang pangkristyano. Susubukan nating paikliin ang nilalaman ng iyan hanggat maaari sa sermon na ito at pakinggan nating mabuti at maintindihan. 우리가 지난주에 살펴봤던 그 니고데모와 오늘 이야기하는 이 사마리아 여인은요, 성경에서 우리에게 극과 극으로 대조해서 보여주는 인물들입니다. Si Nicodemo na ating sinuri noong nakaraang linggo at ang babaeng Samaritana na isang tinatalakay ngayon ay ang mga tauhan na nagpapakita ng magkasalungat na aspeto sa atin. Sila ay mga tauhan na may matinding pagkakaiba. 니고데모는 유대인이었어요. 그렇지만 사마리아 여인은 유대인들이 상종도 하지 않는 사마리아 사람이었습니다. Si Nicodemo ay isang Hudyo. Gayunman, ang babaeng Samaritana ay isang taong hindi kinikilala ng mga Hudyo. 니고데모는 바리새인이면서 정치가였어요. 하지만 사마리아 여인은요, 종교 지도자도 아니고요, 어떠한 지위도 없는 그 밑에 사람이었어요. Si Nicodemo ay isang pariseyo at isang political leader. Gayunman, ang babaeng Samaritana ay hindi isang pinuno ng reliyon o may hawak ng anumang katayuan. 그리고 니고데모는요, 남자였고요, 사마리아 여인은 여자였습니다. Okay. This one. This one. 몰라. Nicodemo is the man, but Samaritan woman is the woman. So what? Already I explained to you guys. From that time, that era, they didn't count the woman. Don't look at me, the women's. That is their culture. Because they have a lot of word. That's why they count who can participate the word. That's why they count the only man. Okay? It's not the position. Not man is the high and woman is not low. The woman gave me the leisure. 이런 것처럼요, 극적인 차이를 보이는 이 두 인물을 통해서요, 우리에게 보여주시는 것이 뭐냐면요, 모두가 예수 그리스도의 불가항력적 은혜가 필요하고 하나님의 구원은
그 불가항력적 은혜를 통해서 우리에게 주어진다라는 것을 보여주고 있는 거예요. 요한복음 14장 6절을 함께 보겠습니다. Si Nicodemo ay isang lalaki at si Samaritana isang babae na hindi kinikilala. Ang makikita natin sa pamamagitan ng dalawang karakter na ito ay nagpapakita ng mga kapansin-pansing pagkakaiba sa kanilang dalawa at lahat ng hindi mapaglabanan na biyaya ni Jesucristo o irresistible grace of Jesus Christ. At ang kaligtasan ng Diyos ay binibigay sa atin sa pamamagitan ng hindi mapaglabanan na biyaya. Tignan natin ang John chapter 14, verse 6. Let's read together. John chapter 14, verse 6. The 1, 2, 3. Jesus said to him, I I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. 니고데모와 사마리아 여인을 통해서 하나님께서 우리에게 보여주시고자 하신 것이 무엇이냐면요. 바로 오직 예수 그리스도를 통해서만 얻게 될 하나님의 구원을 설명해주고 있는 것이고요. 이것을 우리가 기억하고 오늘 본문의 내용을 함께 살펴봐야 한다는 거예요. Sa pamamagitan ni Nicodemo at ng babaeng Samaritana, ipinapaliwanag sa atin ng Diyos ang kaligtasan ay makakamit lamang sa pamamagitan ni Jesucristo. Isaisip natin ito habang sama-sama nating sinusuri ang nilalaman ng passage ngayon. 오늘 예수님께서 유대에서 갈릴리로 가시려고 하는데 Do you know the map of Israel, right? Judah is like Batangas. And the Galilee is like Pampanga. Can you understand? Oh, very good. 그래서 예수님께서 유대에서 갈릴리로 가시려고 하는 거예요. 그런데 이 사마리아 땅을 통과해서 가시겠다고 이야기를 하고 있는 겁니다. Si Jesus ay pupunta mula Judea patungo ng Galilea at sinasabi niya na siya ay daraan sa lupain ng Samaria. 여러분 여기서 우리가 생각해야 하는 것이 뭐냐면요. 예수님께서 왜 유대인들이 생각하기에 부정하다고 생각하고 상종하지도 않는 이 사마리아 땅을 굳이 밟으시려고 하시는 것일까? 라는 거예요. Ang kailangan nating isaalang-alang o makita dito ay kung bakit iginiit ni Jesus na tumungo sa lupain ng Samaria na itunuturing ng mga Hudyo na marumi at walang pakikihalubilo rito. 여러분 성경에 기록된 내용들이 한 구절도, 한 점도, 한 획도 하나님의 어떤 이유가 없이 기록된 것이 없다라는 것을 여러분 믿으시죠? Mga kapatid, nais kong maintindihan at malaman ninyo na huwag niyong kalimutan na walang kahit anumang bagay ang nakasulat o nakatala sa Biblia ng walang dahilan. Do you believe that? 유대인들은요, 사마리아 사람들을 개나 돼지처럼 부정한 존재로 취급했어요. 그랬기 때문에 유대에서 갈릴리로 갈 일이 있으면요, for example, if you want to go to Pampanga from Batangas, the Calamba is like Samaritan. That's why we just go to the Pampanga through the Calamba, right? But the Jewish people not through the Calamba to the Pampanga. They always turn around, like they turn around to Tagaytay, Silang, and go to the Pampanga, like that. Can you understand? It's then Israel map. 여러분 그랬기 때문에 유대에서 갈릴리로 갈 일이 있으면 요단강이 이렇게 흐르고 있고요. 그 요단강 동편으로 건너서 상당히 먼 거리임에도 불구하고 돌아서 갔던 것이 그들의 그냥 삶이었어요. 그래서 절대로 사마리아 땅을 지나지 않았습니다. Itinatrato o itinuturing ng mga Hudyo ang mga Samaritana bilang mga maruruming nilalang, tulad ng mga aso o baboy. Dahil dito, tuwing kailangan nilang maglakbay mula Judea patungong Galilea, tumatawid sila sa silangang bahagi ng Ilog Jordan
at lumilihi sila ng malayo at hindi kailangang dumaan sa lupain ng Samaria. There is the reason. 여러분 그 이유가 있어요. 그 이유가 뭐냐면 북이스라엘이 아수르라는 나라에 멸망하게 되어져요. 그때 그들이 혼합 정책을 펼치는데요. 그 혼합 정책으로 인해서 유대교와 이방 종교가 혼합되어지는 상황이 일어납니다. 그래서 유대인들은 사마리아 사람들은 정통 유대교가 아니라는 거예요. 그래서 그들은 부정하다라고 생각을 했던 거예요. Ang dahilan ay ang nang masakop ng mga Assyria ang hilagang kaharian ng Israel at ang kanilang estado ng mga tao ay humuntong sa mga Judaismo at mga paganong relihiyon at inuturing ng mga Hudyo na hindi tunay na mga Hudyo ang mga Samaritano. 그래서 그들을 부정하게 여기고요. 자신들도 부정하게 된다고 그들과 함께하면 부정하게 된다라고 생각해서 그들을 상종하지도 않았고요. 심지어 그 땅을 밟아서 가면 3일 이상, 일주일 이상이 절약됨에도 불구하고 그 땅을 절대 밟지 않았습니다. Kaya't itinuturing silang marumi at inaakala na sila ay magiging marumi kung makikisama sila. Kaya't hindi sila nakikihalubilo sa kanilang hindi man lang tumutungtong sa lugar na iyon. 그런 땅을 지금 예수님께서 밟으시겠다는 거예요. 그런 땅을 지금 예수님께서 통과해서 가시겠다는 거예요. 이 땅을 통과하는 목적은 단 한 가지입니다. 복음 전파였어요. 사도행전 1장 8절을 함께 보겠습니다. Sinasabi ni Jesus na daraan siya ngayon sa ganoong lugar. Ang layunin ng talatang ito ay isa lamang, ang pangangaral ng Ebanghelyo. Tingnan natin ang Acts chapter 1, verse 8. Let's read together. 1, 2, 3. But you shall receive the power the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria, 사마리아. and to the end of the earth. 아멘. 예수님께서 사마리아를 통과하신 목적은 뭐예요? 예수 그리스도를 구주로 믿게 돼서 성령을 받은 자들에게 주어질 뭐예요? 증인된 삶. 이미 그분 자신이 이 땅에서 그것을 보여주고 가시겠다라는 거예요. Ang layunin o ang dahilan ng pagdaan ni Jesus sa Samaria ay upang siya mismo ang magpakita sa lupang ito ng buhay at isang patotoo na ibinigay sa mga naniniwala kay Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas at tumanggap ng banal na Espiritu. Have you experienced the share the gospel, right? Amen. meron po ba? Yeah. 여러분, 우리가 전도하고 선교하는 것은요, 우리가 무엇인가를 어떻게 새롭게 이루어내는 게 아니에요. 그 사람을 잘 설득해서 예수 잘 믿게 하려고 설득하고 넘어오게 하는 것이 아니라는 거예요. 이미 예수님께서 이루시고 완성하신 그 구원의 역사를 선포하는 것입니다. Sa makatuwid, ang ating pag-evangelize at tatanggawaing pag-mission ay hindi tungkol sa pagkasakatuparan ng isang bagong bagay. Ito ay tungkol sa paghahayag ng gawain ng kaligtasan na natapos na ni Jesucristo. 계속해서 본문을 보겠습니다. 예수님께서 사마리아 땅에 도착하신 시간이요, 제6시예요. 그 6시라고 이야기하는 그 6시는요, 우리 시간으로 보면 낮 12시나 1시 정도가 되는 거예요. Nakatala na ang oras ng pagdating ni Jesus sa lupain ng Samaria ay ika-6 na oras o ang ating kakalkulahin o ating iisipin sa ating oras, ito ay bandang alas 12 o alauna ng hapon. Nowadays, mainit. Mainit? Mainit. sobrang init. Diba? When I check the temperature gauge, almost 37, 38, 39, something like that. 여러분, 그런데 중동 지역은요, 중동 지역의 낮은 필리핀과 비교가 되지 않아요. Almost 50 degree. 훨씬 뜨겁기 때문에 대부분의 여인들이 저녁 무릎이 돼서나 물을 길르러 나왔어요. 그런데 유독 한 여인이 대낮에 물을 길르러 나왔는데 그 여인이 바로 오늘
예수님께서 만난 사마리아 여인입니다. Dahil mas mainit sa gitnang silangan kaysa sa Pilipinas, karamihan sa mga kababaihan ay lumalabas upang umigib ng tubig sa gabi. Gayunman, isang babae ang partikular na lumabas upang umigib ng tubig sa araw at ang babaeng iyon ay Samaritana na nakilala ni Jesus ngayon. 예수님께서는요, 이 여인에게 생수에 관한 이야기를 하고 싶으셨어요. 그래서 먼저 여인에게 물을 달라고 말씀하십니다. 본문 9절부터 10절을 함께 보겠습니다. Nais ni Jesus na sabihin sa babaeng ito ang tungkol sa tubig na nagbibigay buhay, kaya humingi muna siya sa kanya ng tubig. Tignan natin ang verse 9 at 10. The main text, verse 9 and 10. Let's read together. 1, 2, 3. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For the Jews do not associate with Samaritans." Jesus answered her, "If you knew the gift of God who has asked for you as a drink, you should have asked for him to should have given the living water." Amen. 유대인 남자가요, 사마리아 여인에게 물을 달라고 하는 것은 정말로 일반적인 상황이 아니라는 것을 사마리아 여인이 설명을 해줘요. Ipinaliwanag ng babaeng Samaritana na hindi karaniwang sitwasyon para sa isang lalaking Hudyo ang humingi ng tubig sa isang babaeng Samaritana. 그런데 예수님의 대답은요, 물 이야기에서 갑자기 생수 이야기로 바뀌는 것을 우리가 볼 수 있어요. 이 예수님의 대답을 들은 사마리아 여인이 바로 답을 합니다. 그게 11절이에요. 함께 보겠습니다. Gayunman, makikita natin na ang sagot ni Jesus ay biglang lumipat mula sa kwento ng tubig patungo sa kwento ng isang tubig na nagbibigay buhay. Ang tugon ng babaeng Samaritana sa sagot na ito ni Jesus ay matatagpuan sa verse 11. Sama-sama natin itong basahin. Let's read together verse 11. 1, 2, 3. Sir, the woman said, "You have nothing to draw with him, the well is deep. Where can you get this water, living water?" Amen. 여러분 여기서 생수라고 번역된 헬라어 단어가 뭐냐면 휘도르예요. 휘도르. 이 휘도르의 뜻이 뭐냐면 흐르는 물을 이야기하거든요. 흐르는 물. 지금 사마리아 여인을 어디서 만났어요? 우물에서 만났어요. 그런데 예수님께서는 흐르는 물을 지금 이야기를 하고 있어요. 근데 이 사마리아 여인이 지금 깊은 우물밖에 없는 이곳에서, 그리고 사막인 지역이에요. 그 사마리아 땅은. 그 사막의 지역에서 흐르는 물을 찾기 어려운데 어떻게 그 흐르는 물을 내가 얻을 수 있겠습니까? 라고 재질문을 한 거예요. 예수님한테. Ang salitang Griego na ating isaalang-alang dito, isinalin bilang tubig ng buhay ay hydor, na nangangahulugang umaagos na tubig. Kaya nga ang babaeng Samaritana ay nagtanong kung paano siya makakakuha ng tubig ng buhay sa lugar na ito, kung saan walang iba kundi ang tubig mula sa malalim na balon, at sa isang rehiyon na parang disyerto, kung saan mahirap makahanap ng umaagos na tubig. 하지만 이것은요, 예수님께서 자신으로부터 얻게 될 영생의 샘물, 영생의 물, 영생의 생수, 그것을 의미한다라는 것을 사마리아 여인이 깨닫지 못했다라는 거예요. Gayunman, hindi maunawaan ng babaeng Samaritana na ito ang bukal ng buhay na walang hanggan ay matatanggap, manggagaling mula kay Jesus. 마치 우리가 지난주에 살펴보았던 그 니고데모에게 예수님께서 거듭남의 의미를 거듭남에 대해서 이야기를 했더니 그 의미를 깨닫지 못했던 것처럼요, 사마리아 여인도 예수 그리스도로 얻게 될 그 영원한 목마르지 않는 생수에 대한 그 의미를 깨닫지 못하는 것을 우리가 볼 수 있다는 거예요. 이건 단순한 대조의 모습이 아니에요. Kung paanong si Nicodemo at ang ating sinusuri ngayon at nung nakaraang linggo ay nabigong maunawaan ang kahulugan ng pagiging born again. Ayon sa sinabi ni Jesus, makikita natin na ang babaeng Samaritana ay nabigo rin ng maunawaan ang kahulugang ito. So what you mean this thing? 여러분 이것은요, 지식이 많은 자나 지식이 없는 자나, 높은 자리에 있는 자나 낮은 자리에 있는 자나, 돈이 많은 자나 없는 자나,
모두가 하나님의 은혜가 어떻게 해요? 모두 하나님의 은혜가 없으면 구원을 깨달을 수 있다 없다? 없다라는 것. 그것을 보여주고 있는 것입니다. Ipinapakita nito na may kaalaman man o wala, nasa mataas na posisyon man o wala, mayaman man o hindi, kung wala ang biyaya ng Diyos, walang sino mang makakamit o makakaranas ng kanyang kaligtasan. 또한 예수님께서 말씀하시는 이 생수는요, 육신의 갈급함을 채우는 물이 아니에요. 영생과 관련된 생수고요. 이 생수는 바로 성령을 가리키는 것입니다. 요한복음 7장 38절부터 39절을 함께 보겠습니다. Bukod pa rito, ang tubig ng buhay na ito ay tinutukoy ni Jesus na hindi tubig na nagpapapawi ng uhaw ng laman, kundi tubig ng buhay na nakaugnay sa buhay na walang hanggan, at ang tubig ng buhay na ito ay tumutukoy mismo sa banal na Espiritu. Tignan natin ang John chapter 7, verse 38 to 39. John chapter 7 verse 38 and 39. Let's read together. 1, 2, 3. Whoever believes in me, and the Scripture has said, the stream of living water will flow from within. By his means the Spirit, whom those who believe in him what were later to receive, after the Spirit had not been given, since Jesus has not yet been glorified. 아멘. 예수 그리스도를 믿는 자에게 생수의 강이 흘러나올 건데요. 흘러나올 거라고 이야기를 하십니다. 그리고 그 생수가 바로 성령이라고 성경이 설명을 해주고 있는 거예요. Sinasabing ang mga ilog ng tubig ng buhay ay aagos patungo sa mga naniniwala kay Jesucristo. At malinaw na ipinapaliwanag ng Biblia na ang tubig ng buhay na ito ay banal na Espiritu. 그래서 오늘 예수님께서 오늘 본문을 통해서요. 유대인이라면 절대 하지 않을 행동을 하심으로써 복음이 무엇인지에 대해서 우리에게 설명해 주고 있다는 거예요. Sa pamamagitan ng passage ngayon, ipinapakita ni Jesus kung ano ang ebanghelyo o gospel sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang aksyon na hindi kailanman gagawin ng isang Hudyo. 또한 예수님께서는요, 이미 복음 전파에 대해서 모든 것을 친히 본인이 다 이루고 완성하셔서요, 우리에게는 그 완성된 복음을 선포하라고 그냥 선물로 우리에게 주시는 거예요. Gayon din, nagawa at natapos na Jesus ang pangangaral ng Ebanghelyo at ipinakita niya sa atin ang pagpapahayag ng kumpletong Ebanghelyo na ito. 여러분들의 배에 생수의 강이 흘러나오고 있습니까? Ang tubig ba ng buhay ay umaagos at nag-uumapaw sa bawat isa sa atin? 여러분, 이 질문은요, 여러분들이 예수 그리스도를 구주로 믿고 있냐라는 거예요. 그 성령의 충만함이 여러분들의 삶 가운데 있냐라는 것을 질문하는 것입니다. Ang tanong na ito ay nagtatanong kung naniniwala ka kay Jesucristo bilang iyong tagapagligtas at kung ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay nag-uumapaw sa iyong buhay. 여러분들이 진정으로 예수 그리스도의 그 십자가의 죽으심으로 구원을 받은 자들이라면요, 여러분들의 삶 속에서 복음을 전하는 삶을 살아가고 있는지 여러분들 스스로 돌아보셔야 돼요. Kung tayo ang tunay na naligtas sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo doon sa krus, dapat nating pagnilayan o alalahanin na kung tayo ay ba'y namumuhay na nagpapahayag ng gospel ng Diyos. 이것은 단순히 여러분들에게 전도하라는 이야기가 아니에요. 이건요, 진정한 구원받은 자들에게 나타나는 자연스럽고 자동적인 반응이라는 것입니다. Hindi lamang ito basta pagsasabi sa atin ng mangaral o pagbabahagi tayo ng gospel. Ito ay isang natural at otomatikong tugon na malinaw sa bawat nakatanggap ng tunay ng kaligtasan. When Brother Louis last pray after he read the worship song, he say one word. I catch this word. Is the obligation. What's it mean? The obligation. Korean. 의무, 책임. Right? Why you came here? Why you attend the worship service? Because of your obligation? No.
Because of your 책임, 의무. Responsibility? No, our worship is not the responsibility and then not the obligation. Our worship service is the response Amen. by our grace. Amen. If you are a real Christian, if you are saved people, automatically respond to worship God and praise God. Amen. It's not the obligation. Amen. What about evangelism? What about share the gospel? 우리는 여러 가지 이유를 말할 수 있어요. 제 주변에는 교회 다니는 사람이 없어요. 제가 전도를 열심히 했는데 교회에 나오진 않네요. 가족들에게 복음 전하는 것이 너무 어렵습니다. Ano ang tugon natin sa pag-iibanghelyo? Marahil marami tayong maibibigay na dahilan. Tulad ng walang sino man sa paligid ko ang hindi magsisimba. Masigasig akong nangangaral ng ibanghelyo, ngunit hindi naman sila tumutugon. O mahirap magbahagi ng ibanghelyo sa mga miyembro ng pamilya. 하지만 하나님께서 우리에게 물으시는 것은 그런 게 아니에요. 너 얼마나 많이 전도했니? 너 얼마나 많은 사람들을 교회로 이끌었니? 그것이 아닙니다. 여러분, 얼마나 많은 사람들을 교회에 데리고 왔냐가 중요한 것이 아니고요. 여러분과 저의 삶 속에요. 예수님을 자랑하는 삶이 있냐, 아니냐를 묻고 계시는 거예요. Gayunman, ang hinihingi sa atin ng Diyos ay hindi kung gaano karaming tao ang ating napabahagian ng Ebanghelyo. Kung hindi, kung gaano karaming tao ang ating nadala sa simbahan. Tinatanong niya tayo kung tayo ba ay namumuhay at ipinagmamalaki natin si Jesus sa ating buhay. Who know the Samaritan woman's name? Do you know? You don't know? There is no name. Why? Why? Jesus wants to show us not Samaritan woman. Jesus doesn't want to boast Samaritan woman's name and her life. Our Jesus Christ wants to boast His gospel only. 여러분, 복음 전하는 건요, 나 자랑하는 것이 아니에요. 예수님의 십자가와 그 십자가의 그 희생과 죽으심으로 우리에게 주어진 그 영원한 생명, 그거 자랑하는 것입니다. 또한 그런 구원을 받을 자격이 없는 여러분과 제가 하나님의 사랑과 은혜를 통해서 그 구원을 우리에게 주신 것을 자랑하는 것이 바로 복음 전도라는 것. Ang pangangaral ng Ebanghelyo o Gospel ay hindi para ipagmalaki ang ating sarili. Ito ay upang ipagmalaki ang buhay na walang hanggan at kaligtasang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng sakripisyong kamatayan ni Jesus doon sa krus. Ito rin ay upang ipagmalaki ang Diyos na nagkaloob ng pag-ibig at biyaya sa atin na talagang hindi para sa atin karapat-dapat. 그렇기 때문에 여러분과 제가 진정으로 구원받은 자라면요, 어떤 사람 앞에서든지요, 어떤 상황 속에서든지요, 예수님 자랑하는 삶 살아가는 것입니다. Kaya naman, kung ikaw at ako ay tunay na naligtas, dapat tayong magkaroon ng mga salita ng buhay na ipagmamalaki sa Jesus sa harap ng sinong tao at sa anumang sitwasyon. 부디 여러분과 저의 삶 가운데 생수를 허락하셔서 영원히 목마르지 않는 삶을 주신 그 예수 그리스도를 자랑하는 삶이 우리 가운데 충만하게 소망합니다. Taimtim akong umaasa na ang ating buhay at ang iyo at sa akin ay mapuspos na isang buhay na ipinagmamalaki sa Yesu Kristo, na nagbibigay sa atin ng tubig ng buhay, na nagbigay sa atin ng buhay kung saan hindi tayo muling mauuhaw. 그 생수의 강이 여러분과 저의 삶에 넘쳐나서요,
하나님께 영광되어지고 많은 사람에게 복음의 통로가 되어지는 삶을 사시길 간절히 소망합니다. Taimtim akong umaasa at inaasahan na ang ilog ng tubig ng buhay ay aapaw sa bawat isa sa atin na magdadala ng kaluwalhatian sa Diyos at maging daluyan ng Ebanghelyo sa napakaraming tao. Can you boast our Jesus Christ? Amen. Do you want? Amen. Please answer with a smile. If you can boast our Jesus Christ as our Savior, you can sing through these lyrics. I love you, Lord, for your mercy never fades. For my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. Can you sing once again? I love you, Lord. Yes, you do. For your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I have made, I will sing of the goodness. I love your voice. I love your voice. Yes, you do. You have led me to the fire in darkest night. You are most like provider. I know you as a father. I know you as a friend. I have been of the goodness all my life. All my life you have been faithful. Yes, you will. All my life you have been so good. In every breath that I have made, I will sing of the goodness all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I have made, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after you every day. Your goodness is running after, it's running after me. Your
and sing with your voice. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. Yes, Lord, amen. All my life you have been so, amen, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you Lord, you are so faithful in my life. All my life you have been so, so good. Every breath that I have been able, I will sing. Let's pray together, thanksgiving to the Lord. Let's shout in Jesus' name, Lord. Let's pray together. 1, 2, 3. Jesus! 예수를 감사합니다. 하나님의 그렇게 페이스북에 내 삶을 인도하셨던 분들을 찬양합니다. 하나님 늘 선하심으로 늘 좋은 것으로 계셨던 주님, 아버지 내가 오늘 이 예배 가운데 그들을 찬양하며 아버지 예수의 이름을 높이며 아버지 그들을 자랑하며 You are mighty your name. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing, 감사합니다. Yes, Lord. You save us even without deserve. We glorify. Yes, Lord. You help us. Yes, Lord. Say we have seen worship you. Because of you, Lord. And the Lord. Yes, Lord. Lord, I ask you to forgive us all. Holy Spirit, thank you, Lord. Lord, calling our lives, Lord. Forgive us, Lord. Yes, Lord, be glorified. Be worthy. Oh, my Lord. Yes, the Lord. Oh, my Lord, should be so Lord. Forever every breath I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Forever I will sing of the goodness of God. Lord, let us sing your goodness
until the end through our life, Lord. Please use our life for your glory. And then every moment, every our life, let us thanksgiving to you, Lord, and glorify you. Yes, Lord. Thank you so much you Yes, allow God. and receive our worship service and prayer, Lord. Please listen and answer your people's prayer, Lord. Even we don't have answer, we can say, we can proclaim thanks to you, Lord, because you are our Father and friend. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. This is our best expression to you, Lord. But for your grace and love, Lord, please accept it. We pray all the things in the name of Jesus. Dear brothers and sisters in Christ, we will continue to our communion service. Every first Sunday of months, we have communion service. I want to invite you to join this communion service. I want to read 1 Corinthians chapter 11. First Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. 24. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." 25. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Verse 26. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. This is the remembrance our Jesus Christ coming and die on the cross, not for everyone, for you. So let's remember through this communion service our Jesus Christ, the blood and shed for the forgiveness of our sin. Before we share the bread and the cups, shortly can you pray by yourself or repent our Jesus Christ? Let's close your eyes and bow down your heads. Shortly repent, pray to God. Even we proclaim, I'm not a Christian, but in our life, a lot of sin, did sin every day, every moment. But we want to remembrance your forgiveness by cross of you, Lord, please, through this communion service,
Let's. Heavenly Father, we thank you for sending your only Son, our Jesus Christ, for our salvation. As we will receive this bread, help us remember that his body was broken for us and enable us to live in his love. In Jesus' name we pray. Amen. When you receive the bread and cups, if you believe our Jesus Christ as your Savior, you can take the bread and blood. The Lord Jesus said, "Take and eat. This is my body." This is the ceremony, of course, but this is the very important for your life, Christian's life. We are still sinners, even we are saved. That's why we forget easily our Jesus Christ commitment and his cross and his death. So through this ceremony, we can remember our Savior Jesus Christ. Please remember our Jesus Christ too, how he died on the cross for you. The Lord Jesus said, "Take and eat. This is my body, given for you. Do this in remembrance of me." Let's eat together. Jesus said, "This cup is the new covenant in my blood. Whenever you drink it, do this in remembrance of me." Let's drink. Can you proclaim? All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I breathe, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I breathe, I'll sing of the goodness of God. Do you love
our Jesus Christ? How much? How much you love our Jesus Christ? We cannot compare our Jesus Christ and us. How much He loves us. How much God loves us. God sent His only Son, our Lord Jesus Christ, and He died on the cross, not for Him, not for them, but for you. Amen. That's why we can proclaim, we can sing. Lastly, let's proclaim and sing together. Can you sing? All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I sing of the goodness. I will sing. Oh, I will sing of the goodness. Let's pray. Heavenly Father, we love you so much. We thank you for the grace of our Lord Jesus Christ, who gave His body and the precious blood for us. Through this Holy Communion service, please help us remember the gospel anew and unite us as one body in Christ. Lord, we want to give our life, whole life, on your right hands, Lord. So we want to rely on you in our whole life, Lord. Please grant and lead our life for your glory. In the name of Jesus we pray. Let's say, Amen. Amen. Ayan, maraming salamat po sa salita ng Diyos natin ngayong umaga. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pagkakalob. Patuloy po tayong maraming pagkitin natin yung sapat na tinita. Kaya sila natin. Sa gitna po. Let's pray po. Yes, Lord, hallelujah. Father God in heaven, we praise you and worship you, Lord, for this day. Maraming salamat, Panginoon, for the whole week, Lord, na yung pinagkaloob mo sa amin. Also, Lord, for this day, for your word, Panginoon, and the lesson that we've learned. Maraming salamat, Panginoon. Lord, sa buhay ng bawat isa, salamat, Father God, for
tithes and offering. Nawa Panginoon, ito po ay magamit pa Panginoon for your glory as ay kakalap po Panginoon sa iyong bahay samahan. Also Lord, bless each one of us at patuloy Panginoon na magmupo Panginoon ang buhay ng bawat isa. Maraming salamat Lord, all of this we pray. In Jesus' name, Amen. Amen. Para pa rin po sa ating announcement, kundi po patuloy po tayo nag-i-invite para sa ating prayer meeting dito po sa ating church every Wednesday at 6 p.m. Sama-sama po tayong mag-pray at sama-sama po tayong dumulog sa ating Panginoon. At online Bible study po natin every Friday 7 p.m. At magsasend po ng link, join po tayo doon para po sa dagdag kaalaman po natin sa ating buhay pananampalataya. At ang praise and worship practice po natin after po ng ating service. At ang group sharing po natin, after po nito, magkaroon po tayo ng group sharing discussion and prayer together our leaders ng ating pong church. Maraming salamat. I apologize for our last Bible class. You really interested in every way, right? Everyone, right? But unfortunately, the schedule cannot make my Bible without. But this coming Friday, surely we have online Bible class, right? We have. So, even you really impressed, please wait. If you don't have load internet, you can come to the church. We have internet, right? Already I talked to the Converse. Please upgrade and cheap is. So please come and join our online class. If you really love God, you really know God more and more. Okay, by the way, if you don't have any announcement, may I ask you stand up together and benedict prayer. Let's close your eyes and bow down your head. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father, who sent His only Son, our Lord Jesus Christ, for our salvation, and the love, fellowship of Holy Spirit, be with you all, both now and forevermore. Amen.
magandang umaga po. Please greet everyone at then ang group sharing po natin discussion and prayer po. Thank you.